Papagalitan siguro ako noon. Pero paano ko gagawin yun? Sarap ng luto niya, di ba? Ay, kasalanan din pala. Kasalanan niya din, di ba? Mas madali nang maging mabuti at mas mahirap nang maging korap. Yun yung gobyerno na nais nating magtuloy-tuloy sa hinaharap. Mula sa mga civic at community organizations, ngayon ay bahagi na ng sangguniang panglungsod ng Pasig. Sanay sa serbisyo, sanay sa masa. Ngayon ay handa na daw isulong ang mga panukala bilang bagong halal na konsehal. Isa sa mga bagong mukha ng konseho, Konsehal Paul Senogat. Kamusta po ang inyong naging unang pagsabak sa session? Excited, no? Kasi talagang 2022 pa lang, di ba? Gusto na natin talagang mag-represent ng boses ng ordinaryong Pasigueño sa konseho. At ito na yun, no? In fact, naghanda na tayo para dito. Although hindi naman na tayo bago pagdating sa parliamentary procedure, di ba? Sanay naman tayo doon. In fact, tinuro ko yan nung nagtuturo pa ako sa political science. Totohanan na to, no? Dito talaga yung mga gagawin nating polisiya, ordinansa, mga resolusyon, hindi tayo pwedeng magkamali. Kailangan seryoso pag-aralan kasi makaka-apekto ito sa buhay, no, ng mga Pasigueño. Pero kanina, during the session, ito na yung chance na parang ibigay sa inyo yung inyong mga committees. Ano po yung naibigay po sa inyo? May 3 naibigay sa atin. Pero tayo rin yung napili ng konseho na maging minority floor leader. No, at as minority floor leader, ang magiging trabaho natin ay syempre technically kung titignan mo parang walang minority, 'di ba? Kasi lahat naman kami ay magkakasama sa giting ng Pasig. Pero considering the internal rules and procedure, karamihan ng mga kasama ko is from NPC eh. Ako ay Akbayan, no? So technically in terms of party, dalawa lang kami talagang minority, no? Si Councilor Ryan Enriquez from PDP Laban and at ako from Akbayan, no. Although ang dynamics natin sa Pasig, wala naman talaga 'yun no. Kasi nagkakaisa tayo doon sa aspiration natin for good governance. Nevertheless, kahit magkakasama kami, magandang magandang role na naibigay sa atin to make sure na we will level up more, no, the discourse. At least meron tayong mandato na to raise question kung kinakailangan, magtanong, 'di ba? Utang din naman natin sa mamayan ng Pasig yun. Na kahit magkakampi kami, kahit magkakasama kami, kailangan nandun pa rin yung matalino at may respetong diskurso. At ang isa sa magsisimula nun ay minority floor leader. Naibigay din sa atin, syempre inaasahan na rin natin yung non-government organization. Nagpapasalamat din tayo kay Councilor Maro Martirez dahil binigay niya sa atin itong pagkakataon kasi hawak din to ni Councilor Maro nung 11th sanggunian. Ito naman talaga yung advocacy natin to advance open government partnership and participatory government as one of the pillars of good governance. Pangalawa yung labor and employment and manpower development. Ito tututok sa kapakanan ng mga manggagawang Pasigueño. Kasi hindi ko inaasahan itong labor and employment, although naka-align to sa aking personal conviction. Kasi ang mga ordinansa at mga resolusyon na nais nating isulong ay nakaangkla sa social justice, no? Isa sa mga aspeto ng katarungang panlipunan ay yung karapatan ng mga manggagawa. Kaya excited tayo to explore on how the city can protect the laborers, no, yung ating mga manggagawa. How can we intervene para masiguro natin na protektado ang kanilang mga karapatan, no? Of course, within the boundary ng kapangyarihan ng lokal na pamahalaan. Hindi natin inaasahan yung games and amusement, no? Alam natin na ito ay isa sa mga kontrobersyal na komite, no? Dahil hinawakan to noong nakaraan ni Councilor Simon Tantoco at malaki yung kanyang nagawa at ng 11th sangguniang panlungsod, no, nung kanilang binan yung Pogo. At ngayon marami din tayong mga hamon, no? Siguro lumalabas naman ito yung mga iba't ibang issue at titignan natin on how we will balance, no, what is allowable and what is not. Titimbangin din natin ano ba yung saklaw ng kapangyarihan ng lokal na pamahalaan pagdating dito. You've mentioned a little bit of your background, pero syempre yung ibang Pasigueño hindi pa naman nalaga alam sino nga ba o ano si Councilor before
manalo? Si Coach Paul Sinogat, kung saan ako nakilala prior to that, isang leader kabataan, no? Nagsimula ako bilang presidente ng Rizal High School Student Council. Naging Student Council President din tayo ng Rizal Technological University. So, isang leader kabataan talaga, no? And then after that, naging guro din ako. Nagturo ako ng political science sa isang state university. 3 taon din tayo nagturo. Then pagkatapos noon ay pumunta tayo sa pagiging lay missionary. No? Yung lay missionary, ito yung walang bayad, no? Walang sweldo. Ang ginagawa mo lang talaga ay pumunta sa mga grassroots, mag-develop ng mga kabataan, mag-organize ng community. For 2 years, yun yung ating naging trabaho. No? Trabaho ba yun? O misyon? Bukasyon? Di ba? Wala ka namang kita doon. Siyempre, nung magpapamilya na, hindi mo na kayang maging missionary, Kailangan na, may kita kailangan, may trabaho ka na talaga. So, doon ako napunta sa soft skills and leadership development. Okay. Doon ako naging coach. No? So, tayo ay nagtayo ng isang training firm kung saan nagbibigay tayo ng mga soft skills development trainings, public speaking, sales and negotiation. So, yun yung mga kliyente natin at mga leadership development trainings and team building. Hanggang sa napunta tayo dito. At lahat ng yun, no, ay halos magkakasabay nating ginagawa. Yung ating profesyon bilang isang leadership and development coach, yung ating advokasya bilang isang community leader. Yung pala, bago ako ma-elect dito, mas ang inclination ko na ay napunta na ako sa development work. Tinayo natin yung Advocacy and Praxis, isang NGO accredited ng DILG-NCR. 6 lang kaming accredited ng DILG-NCR. At ang ating focus dito ay ang pagsusulong ng open government partnership. No? At ito, narito na tayo at nagpapasalamat nga tayo at nabigyan tayo ng pagkakataon. With your background, your experience, and then ibabangga dun sa committee na hahawakan mo na or hinahawakan mo na ngayon, yung bang mga naisip mo nung campaign, yun pa rin yung top of mind na pwede mong gawin? Yes. Actually, July 1, nag-file agad tayo ng 2 ordinansa. Meron na agad? Yes, oo. So, nag-file tayo ng 2 ordinansa at nakakatuwa, no? Kasi yung isa na agenda na kanina, yung institutionalizing the accreditation and selection process ng mga CSOs natin sa local special bodies and non-codal special bodies. Pangalawang ordinansang final natin noong July 1 ay yung tinatawag nating Pag-asa ng Bayan Ordinance, no? Layunin nitong magbigay ng technical na suporta sa mga sangguniang kabataan para makatulong, no, sa procurement, sa paggawa ng plano, no, sa pagbabudget. And also ang layunin nito is to protect the young leaders, no, from corruption. Kasi if we really want to institutionalize good governance beyond Mayor Vico, one institution that must be protected and strengthened and empowered, walang iba kundi ang sangguniang kabataan. Diba? From city, kailangan ma-institutionalize natin yung SK level. Yeah, kasi sila rin ang susunod at future leaders. That's actually precisely the point. Dahil sila yung nakikita nating maaaring susunod na leader, dapat merong moral na obligasyon ng pamahalaang lungsod na protektahan ng mga kabataan sa anumang maling sistema. Kaya tinawag natin siyang Pag-asa ng Bayan Ordinance. Excited tayo na mga calendar ito masama sa agenda at ma-discuss natin. Day 1 yun, ng inyong after your oath taking yun, diba? Yes, so kinabukasan, nag-file kami. Actually, as early as 3rd week of May, kinonvene ko na yung legislative team natin. Talagang sineseryoso natin kahit wala pang committee. Yung mga sinasabi natin, isusulong natin na advokasya. Sinimulan na. Dinraft na namin lahat ng mga ordinances. Kaya unti-unti, ipa-file namin to. Syempre, kailangan timing din yung pagpa-file no? Hindi naman natin kayang sabay-sabay lahat i-file. Tayo rin ang mabibilaukan, di ba? Patong-patong. Certainly, handa tayo. Dahil ginusto natin tong trabaho na to, nakahanda tayo. It's good to know that handa ka, pero handa ka ba dito sa mga live questions ko? Kasi ako hindi. Okay, sige. Unang question lang natin, yung mga simple lang tayo, Coach. Pag umuwi si Coach Paul sa bahay, ano yung unang ginagawa? Sinabihan kasi ako ng asawa ko na kahit nasa bahay ako, nagbubukas ako ng laptop. Kaya ang ginagawa ko, iniiwan ko na taga yung laptop ko. Iniiwan ko yung bag ko, wala akong dala, kundi wala. Cellphone lang. Para pagdating ko sa bahay,
ang ginagawa ko, makipaglaro sa anak ko, kay Yanis, kay Mikael, manood ng TV, no? So, yun yung Family ginagawa time. ko pag-uwi. Tagang family time. Kasi, hindi rin biro yung demand ng oras sa trabahong ito kung talagang seseryosohin. Kaya hanggat maaari, pag nasa bahay, nakatutok na lang sa family, yung nakikipaglaro. Ano naman po yung ginagawa nyo una pagkagising? Nagkakape. Siyempre, nagdarasal ka, di ba? Nagpapasalamat ka. Tapos talagang kape ata dumadaloy sa dugo ko. So, favorite drink mo, coffee? Yeah, coffee talaga. Kape. So, nagko-coffee ako. Tapos, doon nakakapagbukas ako minsan ng libro, nagbabasa. Di ba? Ayun. Then, prepare sa Work na ulit. Dito, oo. Favorite color? Actually, favorite color ko talaga is purple. No? Kasi, hindi naman siguro lingid sa kalaman nyo na active ako na scout. Yeah. Diba? At ang color ng scouting, World Scouting Movement is purple, no? Kaya favorite ko siya because for me, it signifies brotherhood, volunteerism, patriotism, and yung tatlong pillar, diba? Yung love to God, duty to country, and duty to yourself. Diba? Pero syempre, dahil sa Pasig din, yung kulay ng good governance, no? Gusto ko din yung blue. Okay, blue. Kasi yan yung simbolo ngayon ng good governance diba, sa Pasig. Favorite na ulam? Lahat. Lahat? Pero Walang pinipili. Yun nga rin yung sinasabi ko kay Mina Sabi niya, kailangan daw medyo, syempre, hindi na tayo bumabata, kailangan mag-iingat. Papagalitan siguro ako noon. Pero paano ko gagawin yun? Sarap ng luto niya, di ba? Ay, kasalanan din. Kasalanan niya din, di ba? So, wala naman ako pinipila, pero syempre mga favorite ko, sinigang. Mahilig ako sa tapsilog. Kaya masasabi ko masasarap na tapsilog sa Pasig. Yeah. Kasi elementary pa lang ako, yan na yung comfort food ko. So, mahilig ako sa tapsilog din. How about jeans po or slacks? Slacks. Rubber shoes or leather shoes? Ma-leather shoes ako Ma-cap or no cap? Wala. Wala. Hindi ko na naman matuloy yung ibang tanong. Pero hihingan ko na lang kayo ng message, Consi, sa ating mga Pasigueño na sumuporta at bumoto po sa inyo. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga Pasigueño na nagtiwala, hindi lang sa akin, kundi sa buong giting ng Pasig. Maraming salamat po sa overwhelming na mandato na ibinigay nyo sa amin. Yung inyong pong tiwala at mandato na ibinigay ay mensahe, hindi lamang sa Pasig, kundi sa buong bansa na kaya nating manindigan para sa mabuting pamamahala. At saludo tayo sa mamamayang Pasigueño. Ika nga ni Mayor Vico, tayo ang giting ng Pasig. At samahan niyo po kami, no? Hindi madali yung laban pa din na ating tinatahak. Mapagtatagumpayan natin ito. At ang niyayakap talaga natin na mantra, yung sinasabi palagi ni Mayor, na pagdating ng panahon ay mas madali nang maging mabuti at mas mahirap nang maging korap. Yun yung gobyerno na nais nating magtuloy-tuloy sa hinaharap. So maraming salamat po sa inyo. God bless natin. Thank you, Consi. Gusto ko yung sinabi mo yun.